Precious POV. Palagi akong tinitext ni Ralph simula nang ibili niya ako ng bagong cellphone para magamit ko. Sinabihan ko siya na puro text na lang muna ang gawin namin, para hindi ako mapansin ng aking mga magulang na may katawagan. Ate, ang ganda naman ng cellphone mo. Kailan ka pa nakabili niyan? Astig ah. Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ng aking nakakabatang kapatid na si Isa, mula sa aking likuran. Nasa likod bahay ako at nakaupo sa kubo. Ah, ikaw pala? Oo, nakabili na ako ng cellphone. Kinakabahan kong sagot dito. Bakit ba kasi hindi ko naramdaman na nasa tabi ko ang madaldal kong kapatid? Tiyak na isusumbong na naman ako nito sa mga magulang namin, na nakabili na ako ng cellphone kuno. Buti ka pa nakabili na ng magandang cellphone, samantalang ako, naglungkot-lungkutan pa ang mukha nito sa harap ko. Hayaan mo kapag nakaipon ako muli, ay bibilhan kita ng bagong cellphone. Pangako ko na lang dito. Talaga ate, bigla ang pagsigla ng boses nito. Opo, basta mag-aral ka muna pong mabuti. Bilin niya kay Isa. Promise ate, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Sige na, pumunta ka na roon sa loob at maghain. Susunod na ako, sunod kong utos sa kanya. At mabilis naman itong sumunod sa sinabi ko. Napangiti na lang ako sa aking kapatid. Pagkatalikod nito ay bigla namang tumunog ang aking cellphone, at agad kong binasa ang text na nanggaling kay Ralph. Babe, I missed you. Kita tayo sa rest house bukas. Please. Napangiti naman ako ng banayad nang mabasa ko ang text ni Ralph. Dahil din sa cellphone na binigay nito sa akin, ay nakakapagkita kami paminsan-minsan sa bayan, para magmerienda. Pagkatapos ay ihahatid siya nito sa sakayan ng jeep papauwi, para hindi siya mahalata ng kanyang pamilya na nagkikita kami ni Ralph. Hay, pag-ibig nga naman. Gagawin ang lahat, makasama mo lamang ang taong mahal mo. Natatawang nasa isip ko na lang sa aking sarili. Simula nang naging magkasintahan na kami ni Ralph, ay parang may nag-iba sa pagkatao ko na hindi ko maipaliwanag. Parang bigla akong nagkaroon ng kakaibang saya sa araw-araw, at palagi akong excited na gumising, lalo na at naiisip ko sa gabi ang pinakamamahal kong si Ralph. Maging ang kakaibang tapang na nararamdaman ko sa tuwing magkikita kami ng palihim ni Ralph, ay napansin ko rin. Dati ay takot akong gawin ang mga bagay, na alam kong mali at makakasakit sa damdamin ng aking pamilya, pero ngayon, bakit parang kaya ko nang gawin ang lahat, para sa pag-ibig na mayroon ako para kay Ralph Montemayor. Katulad ng napag-usapan namin, ay nagkita ulit kami sa bayan, bago pumunta ng rest house nito. Doon kami namimili ng pagkain namin, kapag nagpapalipas kami ng maghapon sa bahay nito. Pagbaba ko nga ng jeep, ay nakita ko agad ang kotse ni Ralph sa isang parking area ng bayan. Nang makita na nito na nakababa na ako ng jeep, ay pinaandar naman nito ang kotseng dala, at saka ako sinalubong. Bumaba pa ito para pagbuksan ako ng kotse. Pagpasok ko sa loob ng kotse, ay ramdam ko agad ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan nito. Babe, tawag sa kanya ni Ralph pagpasok nito sa loob ng kotse. Paglingon ko sa gawin nito pagkakabit ko sa seatbelt, ay agad akong sinalubong ng halik nito. Ikaw talaga, nakangiti kong saway kay Ralph. I missed you babe. Hindi nito nakalimutang sabihin sa kanya. I missed you din po. Kunwari ay nahihiya kong sagot dito. Babe, anong gustong mong bilhin na merienda? Sunod na tanong ni Ralph sa akin. Parang masarap ang pansit. Bumili na lang tayo ng gagawing pansit, tapos ay pagluluto kita. Excited kong sagot kay Ralph na ikinangiti naman nito. Okay, your wish is my command babe. Malambing na sagot nito sa kanya. Para naman akong nalulunod sa masayang pakiramdam. Sana ay habang buhay na kaming masaya at nagmamahalan, katulad ng nararamdaman nila ngayon sa isa't isa. Magkahawak kamay kami nang bumili sila sa isang grocery sa bayan. Pinagsuot naman ako ni Ralph ng hat na pagmamay-ari nito. Samantalang ito ay nakasuot naman ng eyeglasses na kulay gold, na lalong bumagay sa maputi nitong balat. Kahit papaano ay nakatago kami sa ganoong paraan. Pagpasok namin sa isang fully air-conditioned na grocery store, ay naghanap agad kami ng mga sangkap para sa lutuin naming pansit. Abala si Ralph sa paglalagay ng kung ano-anong pagkain sa pushcart na hila-hila nito,
nang mapansin ko ang isang pamilyar na mukha na matiim na nakatitig sa amin sa kabilang side ng grocery. Raymond, nakatitig ito sa akin ng matalim, at parang nang uusig ang mga mata nito na nakatunghay sa amin ni Ralph. "Babe," tawag sa akin ni Ralph, sunod na hinapit ako nito sa baywang pagkatapos. "May problema ba? Bakit bigla kang natahimik dyan?" Tanong ni Ralph sa akin. Ako naman ay hindi agad nakasagot, dahil nakatingin pa rin ako kay Raymond, na nanatili pa ring nakatitig sa akin. Nang hindi ako sumagot ay napatingin na rin si Ralph sa gawi kung saan ako ngayon nakatunghay. Matapos itong lumingon sa pwesto ni Raymond, ay hinawakan na nito ang isa kong kamay, at niyaya na siya nitong magbayad sa cashier. "Babe, let's go," yaya ni Ralph sa kanya. At wala na nga akong nagawa, kung hindi ang magpatianod kay Ralph, habang tinatahak namin ang linya ng mga nagbabayad. Muli ay nilingon ko si Raymond sa gawi kung saan ko ito nakita, ngunit hindi ko na ito nakita sa pwestong iyon. Nang pauwi na kami galing ng rest house ni Ralph, ay napansin kong iba ang daan na tinatahak namin. Dapat ay sa bayan siya mismo idiretso nito, para makasakay siya ng jeep pauwi sa kanila. May pupuntahan pa ba tayong iba? Hindi ko na napigil ang tanungin si Ralph na tahimik lang na nagmamaneho. Napansin ko rin na medyo tahimik ito, nang buong maghapon na magkasama kami. Parang may iniisip na malalim, hindi naman niya ito matanong, at baka related sa trabaho ang iniisip nito. "Wala, ihahatid na kita sa bahay niyo babe." Diretso nitong sagot sa kanya. "Ralph, I know na nag-aalala ka dahil sa nakita tayo ni Raymond kanina na magkasama. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na natatakot ka babe. Kaya para maging maliwanag na sa lahat ang relasyon natin, sasabihin ko na sa mga magulang mo ang lahat, even sa pamilya ko. Kaya huwag ka nang mag-alala babe. Hindi kita iiwan, pangako yan." Sa una ay kinabahan ako sa sinabi ni Ralph, kung ano ang dapat naming gawin. Pero naisip ko na tama ang desisyon ni 2.na magtapat na kami sa aming mga magulang. Nahihirapan na rin kasi akong maglihim sa aking mga magulang. Pakiramdam ko ay napakasama kong anak, dahil mas pinili ko pang maglihim sa mga ito, kaysa ang sabihin ng totoo tungkol sa amin ni Ralph. "Babe, natatakot ako sa pwedeng sabihin ng mga magulang mo, kapag nalaman nila ang lahat. Everything will be okay, just trust me babe." Pilit nitong pinapagaan ang aking kalooban. Kinuha pa nito ang isa kong kamay at saka pinisil. Nagpatuloy kami sa biyahe, at buo ang mga loob naming naharapin na ang lahat ng taong nakapaligid sa amin, para malaya na naming mahalin ang isa't isa, walang pagpapanggap at pagsisinungaling. Magkahawak kamay silang pumasok ni Ralph sa bahay nila. Hindi nila inaasahan na makikita nila si Raymond sa bahay nila. Nang mga oras na iyon, napansin agad niya ang isang malaking supot na puro pagkain na naman. Naalala niya ang grocery store na pinuntahan nila kanina, kaya pala ito nandoon, ay para bilhan naman siya nito ng pasalubong. May pinong kirot sa kanyang puso ang kanyang naramdaman, dahil sa kaalamang iyon. Nakasakit siya ng damdamin ng iba, iyon pa naman ang pinakaayaw niyang nagagawa sa buhay niya. Ang makapanakit ng tao, lalo na ang damdamin. Agad na nagtama ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay bumaba ang mga mata nito sa mga kamay nila ni Ralph na magkahawak. Pati ang kanyang mga magulang, ay nakatingin nang mapansin ang isa niyang kamay na hawak ni Ralph. Bahagya niyang hinela ang kanyang kamay na hawak nito, pero mas lalo lang hinigpitan ni Ralph ang pagkakahawak sa kanya. "Magandang hapon po, Tay Elias at Nailani." Si Ralph ang unang bumati sa kanyang mga magulang, na hindi binibitawan ang kanyang kamay. "Ralph, iho, maupo kayo," pinilit ng kanyang tatay ang maging formal nang magsalita ito. Pagdaka ay hinela siya ni Ralph, para maupo sa tabi nito. Hindi siya makakibo kahit na ang tumingin ng diretsyo sa mata ng kanyang mga magulang, lalo na kay Raymond ay wala siyang lakas ng loob. Punong-puno siya ng hiya, dahil sa ginawa nilang paglilihim ni Ralph, tungkol sa kanilang relasyon. Kahit na alam niyang mali, ay pinagpatuloy pa rin nila ni Ralph ang kanilang relasyon. Ang dalangin na lang niya ay maintindihan sila ng mga taong nakapaligid sa kanila, kung bakit nila nagawa ang mga bagay na iyon. "May gusto po sana kaming sabihin ni Precious sa inyo, huwag po sana kayong magagalit." Umpisa ni Ralph. Ramdam niya na kinakabahan rin ito, pero nandoon ang determinasyon na masabi na nito sa wakas ang namamagitan sa kanila.
Matapang nitong sinalubong ang mga tingin ng kanyang mga magulang. Si Raymond naman ay nanatiling walang kibo sa kinauupuan nito. Matiim lang itong nakatingin sa kanya. Alam niya kung gaano kalaki ang kasalanan niya dito, kaya hindi niya kaya itong lingunin ng diretso, at parang napapaso siya sa mga mapang-azeg nitong tingin sa kanya. Ano ba yun, iho? Tanong kay Ralph ng kanyang tatay, na saglit pa siyang tinitigan bago muling hinarap si Ralph. Huwag po sana kayong magagalit sa ipagtatapat namin ni Precious. Matagal na po kaming may relasyong dalawa. Dire-diretso nitong sabi sa kanyang mga magulang. Si Raymond naman ay nakita niyang gumalaw ang panga nito sa galit, matapos na marinig ang sinabi nito. At mula roon ay bigla itong tumayo sa kinauupuan nito. Raymond, bigla niya itong natawag. Nilingon siya nito pero parang napuno ng lungkot ang puso niya. Nang makita ang reaksyon ng mukha nito, malungkot at puno ng sakit ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Hindi na ito nagsalita ng kahit ano, at tuluyan na itong lumabas ng kanilang bahay. Naramdaman niya ang pagpisil sa kamay niya ni Ralph, na alam niyang nag-aalala rin sa sitwasyon nila ni Raymond. Kaibigan niya ito, ayaw niyang nakikita itong nasasaktan, lalo na nang dahil sa kanya. Hindi ang katulad niya ang dapat nitong minamahal, dahil kahit kailan ay hindi niya kayang tumbasan ang pagmamahal na inaalay nito sa kanya. Hindi namin maintindihan ang sinasabi ninyo, Sir Ralph. Precious, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na napigilan na magtanong ng kanyang nanay. Maging ito ay nalilito na sa mga nangyayari, at sa sinabi ni Ralph tungkol sa kanilang dalawa. Nay, patawarin niyo po ako, pero nagsasabi po ng totoo si Ralph. May relasyon po kaming dalawa at kasintahan ko po siya. Buong tapang niyang pahayag sa kanyang mga magulang. Muling napatingin sa isa't isa ang kanyang mga magulang. Saglit na namagitan sa kanila ang katahimikan, bago muling nagsalita ang kanyang tatay. Hindi namin agad nalaman na may relasyon na pala kayo ng anak namin. Dahil kung nalaman namin agad ang ganoon, alam mong pipigilan namin siya na makipaglapit sa iyo. Hindi dahil masama kang tao, kung hindi ayaw lang naming masaktan ang aming anak. May hinanakit ang tono ng boses ng kanyang ama, hindi ko naman mapigilan ang mapaiyak, dahil sa sinabi ng mga ito sa kanila. Ito na ba ang simula ng lahat ng mga paghihirap na pagdaraanan nila ni Ralph, para ipaglaban ang kanilang pagmamahalan? Tay Elias, hindi ko po sasaktan ang anak ninyo. Mahal po namin ang isa't isa, kaya handa naming harapin ang mga problema na magkasama, kung sakaling hindi po kayo papayag sa relasyon namin. Determinadong pahayag ni Ralph sa kanyang tatay na ikinatuwa naman niya. Alam niyang ipaglalaban siya nito katulad ng pangako nito sa kanya. Sir.sa umpisa pa lang ay hindi na kayo dapat nagkarelasyon ng anak namin. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ninyo, kapag nalaman nila na ang babaeng iniibig mo, ay nanggaling sa katulad naming mahirap na pamilya. Hindi namin hahayaan na masaktan ang anak namin. Matapang na sagot ng kanyang nanay. Unang beses niya itong nakitang nag-alala sa kanya, dahil sa pakikipagrelasyon niya kay Ralph. Ipaglalaban ko po siya at ang relasyon namin sa mga magulang ko. Proprotektahan ko po si Precious. Pangako ni Ralph sa harap ng kanyang mga magulang. Muling namutawi ang sandaling katahimikan sa kanila. At sunod na lang niyang nadinig ang pagbuntong hininga ng kanyang tatay. Ralph, iho. Aaminin naming mag-asawa na hindi namin gusto ang pakikipagrelasyon mo sa anak namin. Pero, nagtitiwala kaming hindi mo sasaktan ang aming anak. Mabait at walang kamuwang-muwang ang anak namin na si Precious sa mundo na mayroon ka. Kaya sana ay huwag mo siyang hayaang mapahamak sa mundong ginagalawan mo. Sunod na niyang narinig na bilin ng kanyang tatay. Nagkatinginan sila saglit ni Ralph, at sa kanito muling pinisil ang isa niyang kamay, na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Pangako po Tay Elias, Nailani, hindi ko po pababayaan si Precious. Proprotektahan ko po siya sa lahat ng oras, at hindi sasaktan. Pagkatapos sabihin iyon ni Ralph sa harap ng kanyang mga magulang, ay nakita niyang ngumiti ng manipis ang kanyang mga magulang, na akala niya ay hindi sila maiintindihan at mapapatawad, dahil sa paglilihim na ginawa nila. Niyaya na rin ng kanyang mga magulang si Ralph na sa bahay nila kumain, para makasalo ito ng kanyang pamilya. Pati ang kapatid niyang si Isa, ay hindi makapaniwala na boyfriend na niya si Ralph Montemayor. Napawaw na lang ito sa kanya ng pasimple, at natawa na lang siya sa naging reaksyon nito.
Maging ang kuya nila, ay nakasalo rin nila sa hapunan, at dinalaw nito ang kanyang mga magulang. Sa kabilang bayan na kasi ito nakatira simula ng mag-asawa ito. Babe, okay na tayo kila tatay. Bigla ay nagsalita si Ralph nang naglalakad na sila papunta sa kotse nito. Hawak pa nito ang isa niyang kamay ng mahigpit. Nakangiti niyang tiningnan ito. Oo babe, kaso ay hindi pa tayo okay sa mga magulang mo. Don't worry babe, sasabihin ko na rin sa kanila ang lahat. Ipinihit siya ni Ralph paharap dito, at saka hinawakan ang dalawa niyang kamay. Diretso siya nitong tinitigan. Just trust me babe, okay. Hinawi pa nito ang ilang takas na hibla ng kanyang buhok. Ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya ng mga sandaling iyon, ang nagsasabi sa kanya na dapat siyang magtiwala kay Ralph. Sa lalaking pinakamamahal niya. Na malalagpasan nila ang mga pagsubok na darating pa sa kanilang relasyon. At napatango na lang siya, na ikinatuwa naman nito. Akma pa siya nitong hahalikan sa labi, nang mabilis niyang iniwas ang kanyang mukha dito. Ralph, mamaya nakatingin sila sa atin, ikaw talaga. Saway niya dito at pinaningkitin pa niya ito ng mata. They knew our relationship babe, wala naman sigurong masama kung halikan ko ang girlfriend ko. Maktol nito sa kanya, napailing na lang siya dahil para itong bata na malungkot ang mukha, dahil hindi napagbigyan sa gusto nitong gawin. Mabilis lang ha, baka mahuli nila tayo, lagot ka sa akin. Banta niya rito, nakita niya ang mabilis na pagliwanag ng mukha nito, ay walang ano-ano ay mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Sakto lang para maramdaman niya ang mainit at malambot nitong mga labi. Uulit pa sana ito ng isa ng paluan na niya ito sa braso at sawayin muli. Bye babe, I love you. I love you too, sige na uwi na at baka gabihin ka pa sa daan. Pagtatiboy niya rito, pinatunog na nito ang kotse, at nakangiting sumakay doon. Siya naman ay simpleng nangingiti rin dahil sa kaligayahan na nararamdaman niya. Ang pagtanggap sana ng kanyang mga magulang, ang maging simula ng magandang hinaharap nila ni Ralph. Bumusina pa ito nang tuluyang umalis, minustrehan din siya nito na pumasok na sa loob ng kanilang bahay, kaya naman tumalikod siya agad pagkaalis nito, hawak ang mga labi niya na hinalikan pa lamang ni Ralph kanina.